On this video, we will talk about faith or sa Tagalog, pananampalataya, pananalig or pagtitiwala. Tignan natin yung iba't ibang meaning nito at kung tama bang gamitin ang faith para malaman kung ano ang totoo. Okay ba sa inyo? Buti naman. Tuwing pinag-uusapan ng religion or paniniwala sa isang God, lumilitaw madalas itong salita na faith. Sa Tagalog, pananampalataya. Naalala ko nung believer pa ako at marami akong nagiging tanong about sa katotohanan ng existence ng God. May panahon noon na pumupunta ako sa worship ng isang maliit na Christian group dito malapit sa amin. Well, mostly dahil kasi kumpleto sila ng gamit sa banda. May drums, electric guitar, at saka magagandang amplifiers. At natutuwa ako kasi pinapagamit nila yung mga instrumento nila. So, tambay lang ako doon at nanonood lang sa kantahan tsaka yung tugtugan nila. Pero dahil nandun na din ako, sinasama na din nila ako kapag oras na ng sharing. Basically, lalagay kami sa maliliit na grupo, mga 5 hanggang 6 na katao. And then magbibigay lang kami ng kwento or tanong about anything sa God. Parang religious na open forum. Naalala ko, may time na nagtanong ako. Pero hindi ko na maalala yung eksaktong tanong ko eh. Pero after sumagot ng isang senior member nila sa akin, ang ending ng sinabi niya ay, kaya daw ako nakakaisip ng maraming tanong ay dahil sinusubok ni God yung faith ko or yung pananampalataya ko. Kaya kailangan ko pa daw patibayin ang faith ko. One of the most important thing na in-establish ng isang Christian is, I want you to hear this very carefully, is how to establish your faith. Marami po kasing Kristiyano ayawin kasi yung faith niya hindi matibay. Diyan po, pag umaharap na kayo ng mabigat na challenge, diyan po lamang ninyo nasusubok ang inyong paniniwala sa Diyos o pananampalataya o faith ay nabibuild up na establish, tumitibay na ba? Yun nga, kapag nagkakaroon ka daw ng doubt or pagdududa, pag mga challenges or pagsubok sa buhay, ang ibig sabihin daw nun ay tinetest ni God yung faith or yung pananampalataya mo. Pero ang gusto ko kasing malaman noon ay kung totoong nag-i-exist yung God na pinaniniwalaan ko. Specifically, yung Diyos ng Katoliko. Yung God na gumawa ng lahat. Yung walang umpisa, walang katapusan, yung perfect, makapangyarihan at ubod ng bait na God. So okay ako, may faith ako doon sa idea ng God na alam ko nung time na yun. Pero hindi ko pa din pwedeng i-deny at lokohin yung sarili ko na wala nang ibang gods or religions. Kasi meron. Sa Christianity pa lang, merong around 40 different versions ng God. Tapos mga 20,000 na iba't ibang denomination sa buong mundo. May ibang God din ng mga Muslims, yung mga Hindu, yung mga Mormons at INC, etc. At bukod dun, may iba't ibang way din sila ng pagsamba, pagdadasal at pagkakaintindi sa utos at gusto daw ng iba't ibang gods nila. So again, may faith ako noon sa specific God na alam ko, yung God ng Katoliko. Pero ang gusto kong malaman ay kung sinong God nga ba talaga ang totoong nag-i-exist. Ikaw ba hindi mo ba gugustuhin at sisiguraduhin na dun ka sa tamang God naniniwala at sumusunod? At na-realize ko na hindi pala sapat yung faith ko or yung pananampalataya ko lang ang basihan para magalaman ko kung ano ang totoo. Dito, ang karamihan ng religious, ang basihan nila sa paniniwala ay yung faith mismo nila. At para sa marami sa kanila ay hindi hula or estimate yung God nila. 100% na sure sila na yung specific God nila ang nag-i-exist at lahat ng ibang religions or gods, pati mga atheist ay mali. Yung Katoliko may faith sa God nila, yung Muslim may faith sa God nila, yung Mormons may faith sa God nila, etc. Again, paano natin malalaman kung sino ang tama sa kanila? Kung lahat sila ay faith or pananampalataya ang basihan.